Hello mga guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, gawa tayo nitong ating ube champurado. So eto, umpisa natin ang ating pagsaing ng ating malagkit. At once na kumulo na to at medyo naging parang bigas ng kanyang texture, halu-haluin natin maigi para maiwasan yung paninikit sa ilalim. At ganoon na rin, sabayan mo na ng paghina ng ating apoy. So kung maalala nyo mga guys, ito yung kasama sa mga recipe niluto ko ng ating 1 hour ulam challenge. So ito medyo inulit ko lang siya para for emphasis kung paano lutuin itong ating napakasarap na ube champurado. So ayan, nagdagdag ako ng kaunti pang tubig. At eto, maglalagay tayo ng coconut powder mixture. Pwede namang yung mismong gata, or maganda sana yung mga ganito ng klaseng yung mga lumalabas na coconut milk or coconut powder, kasi para hindi rin siya ganun kamadaling napapanis, unlike nung talagang natural na gata. So ayun, halo-halo lang ng konti. So medyo nilakasan ko lang ng konti yung apoy natin para medyo matunaw niya yung ating coconut powder. Halo-halo lang mga guys. Kaya medyo binaba ko na uli yung kanyang temperature since umuusok na ulit yung ating kalan. Yung niluluto natin. Medyo nakakangawit lang siya mga guys, pero sulit sa sarap. Sumunod ang ating evaporated milk. So tatlong component ng gatas ang ating ilalagay dito. Isang coconut milk, isang evaporated milk, at mamaya meron pa tayong isang gatas na ilalagay. Kung bakit siya magiging ube, kung bakit magiging ube ang ating ube champurado. So, medyo creamy na siya pero kulang sa tamis sa lahat. At ito yung sinasabi ko, pangatlong gatas, yung ating ube na condensed milk. Sa akin, pinili ko yung Jersey kasi mas maano siya, bukod sa mas mura, mas para sa akin mas kuha niya yung tamis. At eto, kung mapansin nyo kanina, hindi ko nilagay lahat ng iba kasi gagamitin natin yung pangsimot dito sa natin ng ating ube condensed milk. Sayang yung mga nanikit niya kasi mga guys siguro at this point tuloy-tuloy na natin yung pagtimpla. So lagay tayo ng asukal. So depende na yun sa ninyo, depende na sa preference niyo kung gusto niyo medyo matamis. Etong natin, itong condensed ube natin, medyo maano na rin talaga ito, may tamis content na rin siya, kaya plus yung mga coconut milk at yung evaporated milk. Kaya okay na siya. Pero yun, kayo na nga uli ang mga susunod kung ninyo, kayong boss, kayong chef, kayo magluluto, di ba? Tuloy-tuloy lang halo kasi iwasan talaga nating manikit yung sa ilalim. So ayan, medyo pa tayo ng kaunti. Pakuloy lang natin siya at konting evap kasi medyo parang biko kasi yung texture niya, medyo buo-buo. Lagdagan natin ng evap para bukod sa kanyang more creamy texture,
medyo pampalabnaw din. At ayun, naglagay ako ng food coloring ng ating McCormick ube food coloring. So halo lang maigi para mas mag-distribute yung ating kulay ng ube dun sa ating niluluto, no? Yan, medyo at ang ating apoy mahina na lang talaga. Balik uli natin sa mahinang temperature. Medyo malikot lang ang kamay ko sa pagpapaapoy kasi medyo inhabol ko kasi yung pag kumulo agad at yung medyo iniiwasan ko rin yung paninikit, kaya on and off tayo sa pagpapalakas. At ayun, medyo adjust tayo ng asukal, dagdag tayo, no? At eto, yung nilagay ko is konting asin ano lang talaga, kurot lang talaga para medyo makabawas siya dun sa umay factor ng mga pagkain, lalo sa mga matatamis, di ba? Medyo nakakatulong yung matanggal yung umay factor na ating mga dessert. So yun, medyo tikin-tikin lang at medyo lang natin ng kaunti pa. At so far sa panlasa ko, sa akin okay na to, pero konting init pa sa painitan lang natin ng kaunti pa hanggang sa kumulo lang. So ayun, medyo sa camera hindi masyadong pero kung mapapansin nyo halos na siya, yung parang natuyo-tuyo na rin yung iba kasi kanina medyo lumabnaw pero okay na yan mga guys. So ayan, ready na ang ating ube champorado with toppings ng powdered milk. So palike at subscribe naman dyan. Thank you.